Kung dati Pogo ang naging malaking issue, ngayon naman local online gaming. Tawagin natin gambling na. Ano ba ang kaibahan niyan sa Pogo? Ang Pogo po ay ang offshore gaming or gambling operations o mga online casino o gambling platform sa Pilipinas na ang kliyente naman ay mga dayuhan lamang na nasa ibang bansa. Yan nga po ipinasara noong Disyembre ng nakaraang taon dahil sa mga patong-patong na problemang dulot nila kasama na po ang paglaganap ng mga sindikato. Pero kung ang target ng Pogo ay mga banyaga, ngayon naman, mga Pilipino na ang nahuhumaling sa online gambling. Ang dali nga naman, sa telepono mo lang, pwede ka na magsugal. Umabot ang issue sa punto na meron ng mga panukalang batas para pati ang domestic online gaming o gambling ay iban na rin. Paano ba ito gumagana? Meron pong dalawang klase ng online gambling or gaming na nire-regulate ngayon ng PAGCOR. Ang una ay ang online gaming in the Philippine market. Ang pangalawa po ay ang EcoZone Interactive Gaming sa mga Special Economic Zones. Doon na tayo po mag-zoom in sa mga regulasyon sa online local gaming. Kailangan muna ng online gaming license mula po sa PAGCOR. Ang mga maglalaro ay mga Pilipino na hindi babata sa 21 years old. Merong requirement din ng face matching sa cellphone para makumpirma ang identity at sumama sa mga self-exclusion or self-exclusion registry. Ano po yung self-exclusion registry? Ito po, dahil nga nakaka-addict yung pagsusugal, pwedeng ang player mismo ang mag-restrict sa kanyang sariling access sa gambling sa pamamagitan po ng mga software. Kumbaga, self-imposed restrictions. Kung nakaka-addict itong online gambling, bakit siya pinapayagan? Dalawang dahilan po ayon sa PAGCOR. Una, dahil mas maigi raw i-regulate na lamang ito para meron pang kontrol ng gobyerno kaysa tuluyang ipagbawal. Sa regulation daw, meron pa tayong control. Pero pag outright ban raw, magiging underground lamang ang online gaming at wala na raw tayong anumang control. Pangalawa, dahil malaki-laki ang nakukuhang pera ng gobyerno sa online gaming. Yung legal ha. Ayon kay PAGCOR Chairman Al Tenco, 50 billion pesos ang kinita ng PAGCOR sa online gaming noong 2024. Kalahati po niyan napupunta raw sa mga social services gaya po ng PhilHealth. Ito po, mukha bang malaking halaga ang 50 billion? Kung tutuusin, incentivized sector po ang online gaming. Ang mga kumpanyang mayroong online gaming license, kailangan lamang magbayad ng 5% franchise tax na pinapataw po sa gross gaming revenues o sabihin lang natin gross sales para simple. So sa bawat 100 pisong kita ng kumpanya, 5 piso po yung franchise tax. Meron ding 1.5% tax para sa social responsibility programs bilang pagkilala sa epekto ng sugal sa ating lipunan. Liban po dyan, wala pong corporate income tax, wala pong value-added tax. Bakit ganun? Dahil ayon po sa batas, merong special tax treatment na binibigay sa PAGCOR at sa mga binibigyan ng PAGCOR ng prangkisa. Kaya po walang duda na malaking pera nga itong online gambling at malaking pera rin ang sinusugal ng ating mga kababayan mula sa kanilang mumunting mga sahod. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.